paalam sa ating po sa lahat. Pagod. Hello po, good afternoon po sa lahat. Good afternoon and praise God. So hapon po tayo ngayon kasi kagabi dumating kami mga 11 na ng gabi galing Puerto sa encounter po. So talagang grabe po yung pagod kaya hapon kasi wala pa nakahapon. Pero praise God. At nandito po tayo para sa topic po natin for today. Buksan po natin kapatid yung Bible natin sa Awit, chapter 119, verse 71 to 72. Sabi po dito, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat akong naunawaan mahalagang iyong utos. Higit pa sa gintong pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Ulitin po natin. Awit 119 verse 71 to 72. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalagang utos. Higit pa sa ginto at pila nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa hapong ito, salamat sa lakas, sa biyaya, sa kalibawang hiningan na binigay sa amin para purihin at sambahin ang mahal mo. Ikaw ang rason bakit kami nandito sa lugar na ito, nagkakatipon-tipon para itaas ka, para matanggap ang mensahe mo na aming magagamit sa aming pagpapatuloy sa iyo, na aming magagamit, Panginoon, para masunod ang kalooban mo, na aming magagamit para maging ilaw pa sa sanlibutan ito, dahil tunay na malapit ng iyong pagbabalik. Panginoon, I pray this topic bawat isa, patuloy, Panginoon, na maintindihan, maunawahan, ito ay madaling sa puso ng bawat isa. Maglagot. Salamat, Lord, and I pray for boldness, wisdom, knowledge that comes from you as I share your word. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Lapak po natin, Lord. Salamat po. Ang topic po natin yung kapatid is blessings in punishment. Yeah. Blessings in punishment. So sa iba, sa kanila yung punishment ng Lord, hindi sa blessings. Pero para sa akin, kahit ako po, ang punishment ng Lord is isang pagpapala. Amen? Tatandaan niyo po, pagpapala ang parusa ng Diyos. Hindi siya, kung meron mo hindi magpapala, ito yung parusa pag namatay na tayo. Amen? Pero kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, eh, gusto mo maging malapit sa Lord, dapat para sa iyo, magpapala ang parusa. Amen? Kasi si David ang nagsabi nito. Si David yung nagsabi na, para sa kanya, nakabuti ang parusa muna. Kaya malapit si David sa puso ng Diyos kasi pinaparusahan mo siya, nakakabuti pa ito para sa kanya. Alam mo po, yung iba kasi pag pinaparusahan ng Lord, sinisisi ang Lord. Kapag pinapalo ng Panginoon, talagang minatake nila ang Lord, pero hindi po. Ang taong malapit sa puso ng Diyos, kapag pinaparusahan ka, blessing dapat yun. Amen. Tatandaan niyo po yan. Kapag hindi blessing yung tingin mo, doon sa parusa ng Diyos sa iyo, ibig sabihin na malayo ka sa Panginoon. Amen? Amen. Amen po ba? Totoo po yan may mga tao na, kung buhay siya, bakit ganito? Kung buhay siya, bakit ganyan? Kung buhay siya, bakit ganito? Bakit ganyan? Pero hindi po ganun. Tatandaan natin na ang pagpapalo ay pagpapala. Amen po ba? Amen? Sa mga Kristyano, ang pagpapalo ay pagpapala. Sa mga hindi Kristyano, ang pagpapalo, hindi siya pagpapala. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Tsaka ang pagpapalo, ito ay hindi lang pagpapala. Ito ay isang paalala. Amen po ba? Ito ay isang paalala na huwag mo nang ituloy. Kasi pag tinuloy mo pa, mas matindi ang palo kung wala kayo sa mundong ito. Amen? Kaya ang parusa ay blessing. Bakit po blessing sa isang parusa? Bakit blessings yung paminggan ng Lord? Tatandaan niyo po, may tatlong bagay, bakit blessings ang parusa? Ako, totoo lang, sinasabi ko talaga sa Lord na parusahin niya ako. Sinasabi ko sa Lord na paluin niya ako. Sinasabi ko, ilibok niya ako. Alam mo, pag ganun yung pinipipay mo, sigurado matino ka sa church. Sigurado po yun. Pero kung hindi mo natatakot ka, alam mo na. Yung iba, Lord, kahit kung nag-inom ka ng alak, Lord, huwag mo na ako paluin na alas na to. Ayos. Lord, mag-ano mo na ako, huwag mo na ako paluin. Hindi. Alam niyo po, para sa akin kasi yung palo ng Lord talagang blessing po siya. Kaya, yun lang din yung tanging paraan para malaman ko kung nasa kalugan ako o hindi. Amen? Yung iba, bakit hindi naman ako pinapalo ng Lord? Kahit hindi ko
Alam mo, mayroong iba na they are continue doing the wrong things kasi hindi naman sila pinapalo ng Lord. Pero tatandaan mo, hindi ka naman talaga papalagin ng Lord kung hindi ka naman nagsisik ng palaging kayo. Amen mo ba? At hindi naman pinapalo yung mga anak niya. Ang pinapalo mo lang ng anak niya. Amen po ba? Amen po ba? Tukod. At marami pong mga taong pinapalo ng Diyos na gusto ng Lord na anak ka niya, pero ayaw mo siyang maging ama mo. Yung mga ganun din. Pinapalo ka naman ng Diyos kasi gusto ng Lord na maging anak ka niya, pero ang ending, ayaw mo pa rin. Gusto mo ipaparin ang takay mo. Amen? Tatandaan mo lahat ng kapatid na ang pagpapalo ay blessing. Bakit sa blessing? Number one, bakit? Ang pagpapalo ay blessing kasi ang God's punishment, dito po natin naunawaan, knowing the importance of the law. God's law. Totoo po. Kapag pinalo ka ng Panginoon, sabi niya dito, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong bunod. Pagkat aking naunawa ang mahalaga ang utos. Alam niyo, kapag pinalo ka ng Lord, doon mas maunawaan talaga kung gaano kahalaga yung pagsunod sa Kanya. Walang likod na Diyos na sumunod sa utos ng Lord ang napalo ng Lord. Amen. Natanda mo na. Totoo po yung sinabi ng kapag sumusunod ka, walang palo. Pero kapag hindi ka sumusunod, may palo talaga yan. Amen po ba? Alam mo, kung ang tanging paraan lang, para naiintindihan mo kung gaano ka-importante yung pagsunod sa utos ng Diyos, ay declare palungin ka ng Lord. Amen po ba? Amen. Yun lang talaga, kahit ako sabi ko, sa buhay ko, paano talaga ng Diyos yung reason kaya naging ano ka pa? Alam yun? Kapag pinapalo ka ng Lord, doon ka pa mas lalong nagiging disiplinado na sundin yung utos niya. Amen. Amen? Kaya, blessing siya. Blessing siya. Some of you here, maybe napalo na kayo ng Lord. Kaya nung napalo kayo, nasabi niya na, susunod na talaga ako Lord. Importante talaga yung utos. Pero kung hindi ka pa rin sumusunod, mas magiging palo pa. Kaya po ba? Kaya, ang pagpapalo ng Lord, isang blessings. Isa siyang blessing kasi, kapag ikaw, pinapalo ka ng Panginoon, doon mo naunawa ang mahalaga talaga yung utos niya. Si David gano'n. Kaya nga sinabi ni David na, para sa akin, nakabuti ang palo ng Diyos. Nakabuti ang parusa. Pagkat aking naunawa ang mahalaga ang utos. Alam mo, kung hindi ka papaluin, hindi ka, alam mo, yung taong pinapalo lagi ng Diyos, yan yung laging nakakaunawa. Amen? Amen. Parang sa anak lang yan, saka sa magulang. Kapag yung anak pinapalo mo na pinapalo, maunawa na ng naunawa na mahalaga talaga ang pagsunod. Ayan po ba? Kaya ang Diyos ang mamalo, ang Diyos ang paparusa. Hindi lang ang palo, ay parusa eh. Amen? Sa buhay mo, sigurado, majority, lahat kayo, meron kayo sa buhay talaga na pinalo ka ng Lord. For example, in terms of finance, tigas ka. Tigas ka talaga. Papalugin ka talaga ng Lord. Kung di ka magtanong, papalugin ka ulit yan. Amen? Pero kapag sumusunod ka sa utos ka, i-bless ka ng Lord. Amen po ba? Right, in terms of relationship, papasok ka sa mga relasyon na pinagbabawal. Tigas ulo ka talaga. Gusto mong palugin ka ng palugin. Hanggang pinalo ka ng pinalo. Diba? So, ending nun, doon talaga nagtindihan. Kaya iba yung sabi na, dapat pala di ba yung nag-testify kahapon, sabi niya, huwag niyo akong tularan. Di ba sabi niya, 70 years old pa lang na siya, pinanak na siya. Nandito ako para sa 15 niyo, huwag niyo akong tularan. Di ba? Si Frank, handle ko talaga siya before. May anak na siya, tapos mali siya, nag-anak na naman siya uli. Ano yung hanggang nagkadami-dami ng anak niya. Di ba? Ngayon, maliit pa rin siya. Nabalit lang kasi siya eh, mukha siya bata, pero matanda na po yun. So, naging handle ko siya 2017, 2025 na ngayon, 24 na yun. Di ba? Pero, grabe, kaya sabi niya, huwag mo po akong tularan kasi grabe yung palo. Kaya sabi niya, hanggang maaari, maging single lang talaga kayo kasi ang hirap ng buhay. Ganun, di ba? Dito sa church, may mga ganyan din na, Pastor, sarap ka lang maging single. Sinabi ko na siya yan eh. Kaso, yun nga. Oo, masarap, pero masama. Alam mo na yung tama kapag ginawa. Paulit-ulit. Tapos magtatanong ako bakit buhay mo malala. Di ba? Pero yung mag-asa ko sa Lord. Ayan mo ba? Pero yung point dito natin kapatid na sa isang Kristyano, ang parusa, blessing siya. Every time pinapalo ko ako ng Lord, hindi ko naiintindihan na importante talaga yung pagsunod. Importante talaga ito. At alam mo po, yun ang dapat kong naiintindihan. Kapag pinaparusyahan ka naman, lalo ka pang magpagamit.
Yung iba, kapag pinaparusahan ng Lord, nagre-rebel, sinisisi ang Lord. Ano na ang Diyos sovereign? Nakalagay mo sa Bible, hindi papayag ang Lord na gumagawa ka ng tama, aani ka ng mali. Hindi papayag ang Lord na nagawa ka ng tama, aani ka ng pangit. Hindi po. Kung anong inaani mo, meron din mo. Deserve mo yan. Amen? Totoo yan, deserve ka yan. Kung ano man yan, deserve din yan. Dahil sa mga irresponsibility, dahil sa naging sensitive, dahil sa maraming distraction. Kaya ang nangyari, ang palang kumarating. Amen? Kaya tandaan mo kapatid, kapag sinusunod ka sa utos ng Lord, dapat nakapokus ka doon. Kasi kung hindi ka doon makapokus, parusa talaga natin. Pero alam nyo, blessings ang parusa ng Lord dito sa mundo. Ang hindi blessings yung parusa pag namatay na tayo. Kaya habang nandito ka pa sa mundo, sulitin mo na talaga, Lord, paluin mo kung kailangan. Kasi mas gusto ko na parusahan mo ako dito kaysa maparusahan ako mamatay ako. Amen mo ba? Pili ka, kung gusto mo, parusahan ka dito ng Lord, o parusahan ka pag mamatay ka. Pili ka. Doon ka sa parusa na temporary, na magdudulot sa inyong buhay na walang hanggan, o doon sa parusa na habang buhay. Pili ka lang. Amen po ba? Kaya, blessing ang parusa. Kasi po, dito mo lang unawaan kung ano yung, kung gaano kahalaga yung pagsunod sa utos ng Lord. Amen? Kaya ikaw, kung gusto mo kapatid na masunod pa sa utos ng Lord, ipag-pray mo talaga, Lord, palutin mo ako, parusahan mo ako, para masunod yung utos mo. Kasi ang utos mo ng Lord ang makakabuti sa atin. Amen? Sabi dito, 1 Corinthians chapter 7, verse 17, hindi mahalaga kung ang tao ay tuloy mo hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Hindi mahalaga kung anong estado mo. Hindi mahalaga kung ano yung mga, alam mo yun, hindi mahalaga kung ano, kung tuloy ka man o hindi. Yung tuloy mo hindi kasi ano yan eh. Yan yung tinatawag na seremonial nyo. Yan yung tinatawag ng seremonya. Hindi mahalaga yung panlabas. Ang importante ko sa Panginoon is, sumusunod ka ba? Amen po ba? Mahalaga po kasi talagang pagsunod sa utos ng Lord. Kaya, ang palang ng Lord blessing. Amen? Blessing siya. Sa mga lingkod ng Diyos, pagpapala ang pagpapalo. Sa mga hindi lingkod ng Diyos, hindi pagpapala ang pagpapalo. Amen po ba? Kaya tatandaan po natin yan. Blessings ang pagpapalo. Sabi dito, Job chapter 28 verse 18, mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang koral. Higit itong mamahalin kaysa perlas o sa kristal. Malinaw. Now, kapag pinalo ka ng Lord, doon na ikita yung kahalagahan ng Diyos niya. Alam niyo po, ang gandang kapag pinapalo ka ng Lord, lalo mo nakikita kung mas mahalaga. Amen? Naghahanap ka ng kristal, naghahanap ka ng diamond, naghahanap ka ng pera, naghahanap ka ng magsasatisfy sa mundong ito. Sinabi po ng Bible, mas mahalaga pa rin ang karunungan isa sa mga bagay na ito. Mas mahalaga pa rin po mas mahalaga pa yung utos ng Lord isa sa mga bagay sa mundong ito. Alam po na naman talagang mahalaga kundi ang utos ng Lord. Amen? Kaya, tatandaan po natin kapatid na kapag pinaparusahan ka ng Panginoon, blessing niya. Amen? Kung ayaw mo parusahan ng Lord, alam mo, kapag hindi ka pinaparusahan ng Lord, hindi ka makakaroon sa itong blessings. Amen? Ang palak ng Lord, magdadala sa atin sa blessings. Amen? Lahat ng mga likod ng Diyos sa Bible, talagang may mga palak din bago sila nakarating sa Panginoon Lord. Amen? May mga palak, si Job, si Jacob, Pinado. Grabe yung mga palak sa kanila. Bago sila nakarating sa promise ng Lord. Sabi dito, Pilipos chapter 3 verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya kapatid sa buhay natin, tatandaan natin, okay lang mawala ang lahat, huwag lang si Lord. Amen po ba? Okay lang mawala ang lahat, huwag lang ang Panginoon. Many people kasi ngayon, nagpapalit because of money. Papalit dahil walang karelasyon. Nagpapalit dahil iniisip yung future. Nagpapalit sila kasi ganito, ganyan. Pero alam niyo po, hindi yan talagang kalooban ng Lord eh. Kung kasyano ka na, pero yan yung napapapalit sa'yo, isa lang ibig sabihin niya. Worldly sorrow brings death. Heavenly sorrow brings life. Alam niyo po, ako naniniwala ako na kapag ang problema mo at ang motives mo pang makamundo, problema ka talaga. Pero kapag ang problema mo at ang motives mo makalangit, may peace yan. Amen po ba? Nandiyon yung assurance na, Lord,
Para sa ito, ikaw bahala dito. Amen? Hindi ka panik, hindi ka nahanap ng pressure. Amen po ba? Kasi, wala namang pinakamahalaga sa ako si Kristo lang. Amen po ba? Amen? Kaya, kapag pinakamahalaga sa si Kristo, okay lang sa'yo panulit ka. Amen? Natatanda natin yan. Bakit blessing ang parusa? Kasi doon lang din malalaman mo ang utos. Amen po ba? Kaya i-declare lahat tayo dito, pag sumusuway, parusahan ka naman ng Lord. Amen po ba? Bakit lang iba? Ayoko. 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 Masakit. Mas masakit po yung pagka sa impyerno. Amen po ba? Amen. Gusto mo ba parusahan ka ng Lord? Amen. 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 Ako talaga dito sasabi ko, Lord, pangunin mo ko, parusahan mo ako kapag mali ako. Please. Kasi sabi ko, mas okay na parusahan ka, tapos matama ka. Isa naman hindi ka parusahan, kung pala mali ka. Pagdating ng pag-ukong, pagharap mo sa rapture, pagbukas ng kasulatan, lahat guilty. Di ba? Amen po ba? Kaya alam nyo, lagi mo tatandaan yan, if you want na masunod pa yung utos ng Diyos, subukan mo ipag-pray, Lord, parusahan mo kung sumusunod ka. Para maunawaan ko pa ang salita mo. Amen po ba? Amen po ba? Huwag kang matakot sa parusa ng Diyos kasi kung Kristyano ka, parusa ng Diyos blessing. Amen? Pilipos 3:16, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakapatalan. So that's number 1. Bakit blessing ang parusa ng Lord? Kasi dito malalaman kung gaano kahalaga ang utos niya. Amen? Alam mo yun, sa parusa, doon pa mas nai-emphasize talaga na sumunod ka para hindi ka parusahan. Amen? Number 2, God's punishment is real treasure. Yan po. Bakit blessing? Kasi nga, ang parusa ng Lord, ito po ay totoong blessing. Ito ang totoong kayamanan. Amen? Sabi dito, sabi sa Maawit 119 verse 72, higit pa sa ginto pilak nitong buong sanlibutan ang ibududulot ng bigay ng kautusan. Sabi dito, dahil sa parusa ng Lord, naintindihan ni David kung gaano kahalaga ang pagsunod sa utos ng Diyos at doon ni David naintindihan na because of parusa, doon niya nakita na higit pa ito sa ginto at pila. Amen? Lahat nagsisimula sa parusa. Amen? Dahil sa parusa ng Lord, doon niya nakita kung gaano ka-importante yung, alam mo yan, kung ano talaga totoong treasure. Amen? Totoo lang, sa mundo ito, wala talaga magpapasensya kung si Lord lang. Amen? Wala. Wala talaga magpapasensya kung hindi ng Panginoon lang. Amen? Talagang, naalala ko na nakaraan, may nakakuntuhan akong isang taga-church na grabe yung testimony niya, na-amaze ako sa buhay ng taong ito. Yung tipong, from nothing to something talaga siya. Binangat talaga siya ng Lord, binili siya. Dati magkakasama lang kami yan. Sabi ko, dati magkakasama lang kami sa Bimok, nagsishare. Magkakasama lang kami sa mga pinalayas ng mga persecutor, yan. Tapos, mga dumus pa kami dati, mga ano pa talaga. Alam mo yun? Tapos ngayon, meron siyang 5 motor, cash, tapos minsan, share pero sa amin ng parang papunta kami dito eh. Tapos nag-testify siya sa akin ng pastor. Na-addict ako ng first fruit. Sabi ko, unang kong first fruit, 5K. Sunod kong first fruit, 15K. Sunod kong first fruit, 80K. Ngayon ang first fruit kasi sinabi niya sa akin, 6 digits. Malaki. Hindi ko sinabi kay Pastor Jace, pero sinabi niya sa akin, sabi ko, talagang totoo talaga sinabi ng Bible. Tinuruan niya pa nga ako sa 7 ventures. Isa mga parang 7 ventures. Yung huwag ka lang mag-invoke ng business mo sa kunwari, yung pabango. Sabi niya, kaya pabango pastor. Kapag ito may pasukan, pero pabango pasukan mo din pamilya. Kaya siya 7 ventures yung goal niya. Merong pang paglamig, merong pagkakinit, merong may pag-COVID. Yung ganun ba? Para kung bumagsak yung isa, may umangat. Ganon, nasa mga ngaral yun. Nasa mga ngaral sa Solomon. Yun yung goal niya. Ang business naman kasi marami eh. May rental, may wifi, vending machine, may nagkakabit siya ng solar, tapos yun, binibis. Tapos nung binigyan niya ako ng sasakyan, hindi siya nagbigay ng presyo.
Ayaw niya siya. Ako na lang mag-Christ. Kasi ang sabi sa akin ng Lord, hindi porkit taga-church siya. Alam mo yung sabi ng Lord sa akin na, sabi ko, ano ibigay ko dito? Sabi ng Lord, ibigay mo na dapat. Dapat na, kung taga-church siya, i-bless mo kayo lalo. Diba? May iba kasi, ay, taga-church discount. Discount na lang! Taga-church na lang! Yan ang mga ugali ng iba. Diba? Taga-church naman! Baka naman! Pero sabi na lang sa akin, i-bless mo. I-bless mo siya. Kaya yung binigay sa kanya, sobra talaga din. Talagang ano. Kasi, siyempre, pinayahan mo siya sa kanya. Pinayahan mo pa yung camera niya na 360. Tapos ang maganda sa kanya, ayan, lahat pastor ng meron ako. Hindi ko tinutuloy na akin yan. Hiram lang yan. Kaya pag may maghiram sa akin, sinasabi ko, ingatan mo, hiram lang yun sa Lord. Kasi yung iba daw, walang ina. Kaya, alam mo yun, kaya yung papunta kami ng dito, sabi namin, ingatan mo to, hiram lang to. Yung dito sa atin. Sabi ko sa driver namin, ingatan mo yung car na to, dito sa kanya, kay Lord to. Patay tayo sa Lord. Yun. Mas yung mindset ko yun, ganun sabihin ko lagi. Kasi iba mo, pinapayan mo lang, ingat. Pero may motor, simple lang. Diba? Nalo ako sa church, sa ginang ng motor yung taga-church. Kami nag-crash. Nabiliguhan niya. Diba? Pero siya ibang klase. Talagang, sabi niya, meron nagtiram ng car niya lagi, talagang, sabi niya, nasira, nabangga, sabi niya, okay lang yan bro, di yan sa akin, sa Lord naman yan. Eh, di makakonsensya ka lalo. Makakonsensya ka lalo, sasabihin mo, patay, sabihin pala to. Hindi, gastusan mo, di ba? Kaya nga nung pag-uwi namin dito, yung sasakyan medyo may gas-gas kasi yung San Vicente kami. May may lubak-lubak. So, may mga natanggal na piyesa. Sabi ng driver namin yung isa, Pastor, may nasira ko sa blog, pero binilihan ko na kasi hindi din sa akin, sa Lord yun eh, patay tayo. Kaya sabi ko, magkano ba? Sabi niya, hindi na Pastor, ako na kasi ako nakano eh. Sabi ko, sige, bayaran talaga kasi sa Lord yun. Ganun siya, hindi niya tinutuloy na kanya ang lahat. Kasi pag tinuloy mo lang sa iyo lahat, pag kinuha yan, masasaktan ka. Amen. Kaya tinan mo ikaw, tinuloy mo na sa iyo lahat. Nung kinuha, pabackslide ka na. Diba? Sabi ko, tapos nagpa-plan. Di ba, ang ganda sa encounter, may photo booth, libre. May photo booth. Libre lang yun, ha? Ang ganda ng encounter. Grabe people ng Lord dun. Tapos, sabi niya, Pastor, magkano kaya ito? Abot kaya ito ng 50K? Sabi niya, sabi ko sa Jesus, hindi rin siguro. Kung ganda, binito rin tayo. Gusto niya. Nagkwentuhan din kami, sabi niya, kung may 5 lang ng milyonaryo sa church, baka patay tayo yung church. Sabi ko lang sa alam mo bro, hindi kailangan ng 5. Ay, sabi ko ako, nagsasabi ako, sir, kung pinakailangan kung ako gamitin mo, Lord, ako na lang gamitin mo. Kasi hindi mo kailangan marami, kailangan kahit isa lang. Sabi ko nga, sabi niya, nga Pastor, tama ka. Ba't kailangan ko mag-5? Kung ikaw lang isa kayang gamitin, ikaw lang gagamitin. Si David na isa lang siya eh. Di ba? Si David, isa lang siya. Hindi kailangan ng maraming tao para mag-support. Isang tao lang yun sa totoo. Kaya gamitin ng Lord. Amen po ba? Kasi siya, ang design niya, talagang ibang klaseng design niya. Pero, promise, lahat kami before, nakikitulog lang kami sa boarding house. Lahat kami, alikat-ikat kami ng bahay. Lahat kami, mga lang talaga, pero ngayon, talagang siya, ang dami niya ng release kami. Hindi nakakaya. Kasi yung asawa niya, na taga-church din, grabe yung mag-serve doon. Sila yung prepare ng foods. Grabe. Ayun yung point na, walang ibang anong mahalaga kundi ang pagsunod sa Lord. Amen po ba? Pag sinunod ng kautusan ng Panginoon, doon ka talaga, susunod ka ng lahat. Susunod ka ng lahat. Amen po ba? Amen po ba? Ayun yung point kaya, sabi ko, grabe yung buhay mo, sabi ko, hindi ka maturo. Niya, ayun ko pastor. Sabi ko, one of these days, talagang testimony ko at pinita ko. Ay, marami na akong mga pinagawin sa pero hindi naman wala. Ang sabi niya sa akin, watch it, sabi nila, na lang. Minsan nung naisip pero abangan. Yung parang na lang ba, let the foot speak na lang. Kasi ayaw ko talaga ng iba, may tradition. Ayaw ko. So yung point na talagang dahil siyang bakit ang Lord, kasi ito ba sabi niya, siyempre pag binigay mo sa Lord yung dapat sa Lord, obligado sa Lord ibalik mo sa'yo. Kasi sinabi niya yun eh.
sabihin ng Lord na nagbigay siya. Sabi niya sa akin, sabi amin, dito eh. Alam, balik ko to. Sinabi ko to eh. Diba? Yun yung sabi sa malaki Christian, diba? Subukin mo ako. Siyempre, regalo si Lord. Pag niya ginawa yun, mapahiya siya. Amen? Mapahiya siya kung singilin, Lord, hindi ako binigay. So, yung point doon na, grabe yung masat ang point doon, ang totoong treasure pag sunod sa kautusan. Sabi niya mga, sige yung pastor, kahit mga believer na Christian, yung mga businessman, ginagamit nila yung prinsipyo ng Bible para sila lumago. Hindi nga sila sumusunod sa iba. Palanggo pa rin, palalo pa rin. Pero yung prinsipyo ng Bible, ginagamit nila in terms of business. Sabi ko, sa bagay, totoo. Marami kasi ang businessman na ginagamit nila yung prinsipyo about sowing sa Bible. Hindi nga na sumusunod ng Panginoon, pagdalasin. Pero yung prinsipyo ng Bible pagdating sa blessing, ginagamit nila. Amen? So yung point yung sabi nga, yun din yung gusto ng Lord. Sabi ko, amen. Sabi ko, talagang tuloy-tuloy ka lang sila. Ikakandaan yung handin na pinagay sa encounter, ha? Parang 5 ata yun, mga lalaki, sinusunod din talaga. So the point is, ang totoong treasure talaga, pagsunod sa kautusan ng Lord. Amen? At yung alok ng Lord, isa yun sa blessings para maintindihan mo paano makita yung treasure. Amen? May mga tao ay talagang, ang dami nilang hinahanap sa mundong ito. Pero yung pagsunod-sunod, hindi. Kaya hindi, ikaw yung nahihirapan. Amen? Ikaw yung example na lang. Yung baba lang, dito sa church, nakatanggap siya ng national 4,000 yun, laki yun. Nakikita ko yung giving niya, faithful. Maliit lang. Maliit lang yung giving niya, pero tapat yun. Kunwari, sabihin natin, basta ang tithes niya maliit, ang offering niya sobra-sobra. Parang minsan yung buong baon na talagang binibigay niya. Totoo yun. Pero maliit lang yun. Hindi katulad sa mga working. Pero, parang totoo lang, 12,000 yung parang times 10 ang ibigay. Parang times times 1,000 ang ibigay niya. Ano natin, may baon sa 120. 12 ang kanyang 20 ang kanyang tithes, 100, binibigay yung offering niya. Yung point ng, sumunod ka talaga. Amen po ba? Yung iba sabi, sana all. Mag-serve ka, para I declare all. Amen po ba? Amen po ba? Basta talaga niyo po, maintindihan yung totoong blessing kapag sumunod kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Yung driver namin nakaraan, yung pumunta kami dito, grabe yung testimony niya. Talagang ibang klase rin talaga. Talagang grabe. Kaya yung point doon na, kapatid, sundin mo lang ang Lord, ibibigay sa lahat ng treasure. Amen? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, yun ay yung treasure. So, automatic kapag sumunod ka, yung treasure bababa din. Amen po ba? Hindi lang dito sa lupa, pati sa langit. Amen? Hindi naman dito sa lupa ng treasure. Ang treasure natin sa langit din. Amen po ba? Hebreo 11:26. Sabi dito, itinuring ng higit sa mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesaya kaysa ang kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa iyong harap. Si Moises mismo, iniwan niya Egypt, prinsipe siya doon. Pero sabi niya dito, itinuring niya na higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesayas kaysa ang mga kayamanan sa Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa iyong harap. So ganito po, tayo mga Christian, ito pagkakatingin dito sa temporary. Ayan po ba? At ito po, totoo. Hindi mo kasiyahan yung blessing na natanggap mo dito sa mundo. Amen? Kung mag-bless ka man dito, hindi kayo sobrang saya mo na, no, binilis ako, hindi. Ang kasiyahan mo pa rin makapunta ka sa area ng Diyos. Amen? Yung bless, ito yung totoo. Kapag nakakatanggap ka ng blessing, hindi yan sabi na nagulot sa ito itong kasiyahan. Actually nga, kapag nakakatanggap ka ng blessing, pag ito, totoo rin pagkaroon for me, kapag nakakatanggap ka ng blessing, ang iniisip mo lagi, Lord, sobra-sobra naman kayo, hindi ako nakakapat. Blessing na yung pagsiserve ko sa iyo. Amen? Pero ibang klase yung deserve ko ito, nabili ko na ako sa Lord. Diba yun? Ang totoong kung saan pag binibless ka ng Lord, pag binibigyan ka, hindi yan yung totoong kasiyahan mo. Kasi ang pinaka-goal mo is yung makapasok ka sa area ng Lord. Amen? Amen po ba? Amen po yun. Sabi dito, Matthew 6:20.
Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok ng danakan. Yan ang gawin natin. Pagsunod sa kautusan ng Lord, doon tayo nag-impok ng karyan sa langit, sa langit. Sa lahat po natin sa mundong ito, ang pagsunod sa utos ng Diyos ang tanging paraan para makapag-impok tayo sa karyan niya. Amen? Kaya kapag pinapalot ka ng Lord, blessing yun. Amen? Pag pinapalot ka ng Lord, blessing yun. Para makasunod ka. Pag nakasunod ka, doon ka nagkakaroon ng totoong kayamanan sa langit. Amen po ba? Yung totoong blessing, hindi po ito yung totoong blessing sa mundo. Ang totoong blessing is yung sa langit. Kasi lahat ng ito mawawala. Yung doon hindi. Amen? Ang totoo hindi mawawala. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga, si Kristo ang katotohanan. Si Kristo eternal. Ang totoong blessing, sa langit lang din po makikita kasi hindi mawawala. Amen po ba? Sabi Lucas chapter 12 verse 15 to 21. Ito ang sabi ng Lord eh. Sabi dito, sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinilaysay ni Jesus ang isang talanghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang buhiling. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ilang ko na. Papagiba ko ang aking mga kamaling. Magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang kaliligan. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka na naipon para sa mga panahon. Kaya magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom at magpakasaya. Ito yung mundo ngayon. Ganito talaga yung sa mundo ha. Nagtrabaho ako ng 20 to 30, 40 para pag 40, nakaipon na ako, chillax na lang. Yun ang goal talaga ng iba. Pero sabi dito, mag-inom, magpakasaya. Ngunit sinabi sa akin ng Diyos, hangay, sa gabi rin ito, babawiin ka ng buhay. O di masaya. Ito, kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan masasapitin ng sino mga nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Some of you here, maybe ganito rin yung mindset. Kristyano, mag-iipon ako para ganito. Pero alam mo po, para sa akin ha, pag ikaw sa-serve ka sa Lord, hindi importante ang ipon. Importante makapag-ipon ka sa langit. Amen po ba? Kasi, doon pa totoo eh. Pero isang sabi sa akin na, okay na yun, kasi ako na umipon eh. Sabi lang sa kanya, okay na yun, pasok ka lang ipon. Total, kapag kailangan, nag-provide. Amen. Ito naman talaga. Kasi sa Bible, wala namang mga dala sila Moises ng ipon. Nung kailangan nila ng pagkain mo, bumaba lang ng mana. Wala silang dalang imbak na tubig. Nung kailangan nila ng tubig, may na tubig sa ano. Wala silang dalang panghaki ng dagat. Nung kailangan nila hinating dagat. Kapag nag-serve ka sa Lord, kapag kailangan mo, mag-provide talaga yan. Amen po ba? Ang problem lang, mga kasyari sigurista. Sigurista sa future. Alam mo po, mas i-secure mo yung relasyon mo sa Lord. Kasi pag secure yung relasyon mo sa Lord, secure ang future mo. Amen po ba? Sa sobrang practical mo, nag-ipon ka na nag-ipon, hindi mo alam mo kasi nawala ka na. Amen po ba? Alam mo ang pinaka-importante ko sa lahat? Huwag na huwag talaga tayo. Ang isipin mo lagi, makapag-impok ka lang tayo lang sa kanya mo. Amen po ba? Hindi ko sinasabi mo pag-ipon, hindi ko sinasabi mo pag-trabaho. Ang ibig ko sabihin, kung lulubin ng Panginoon, tipong lulubin ng Lord na sige, Lord, ito na ako, pero Lord, ayaw ko mag-focus sa savings, ha? Ayaw ko mag-focus sa trabaho. Ang pinaka-focus ko, mag-serve ako sa iyo. Kasi naniniwala ko, ako nag-serve ako sa iyo, ikaw na bahala sa akin lahat. Amen po ba? Amen po ba? So yun po yung point na talagang kapag nag-serve ka sa Lord, maraming mga ibibigay po ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ito po yan. Kaya napaka-importante mag-impok ka ng kayamanan sa lahat. Amen? Mag-impok ka doon sa kanya ng Lord. Mag-impok ka. So, mag-impok ka. Unahin mo lang po talaga lagi ang Lord-Biblis ko po ng Panginoon. Amen? Alam ng Lord yung kailangan mo. Alam niya kung anong makakabuti sa iyo. Dahil inuna mo siya, unexpected. Yung sinabi mo sa akin dahil inuna mo siya, magugulat ka lang one of these days. At yung bagay na alam mo ng Lord na kailangan mo, kahit hindi mo siya pinag-pray, ibibigay siya. Totoo po yun. Totoo yun. Kasi ako, may mga kailangan ako na hindi pinag-pray, pero nagugulat na lang ako binibigay ng Lord.
Sabihin ko na lang, Lord, hindi mo ito pinag-pray. Sabi ng Lord, hindi mo pinag-pray na alam ko kailangan. Kaya bibigay ko ito sa iyo. Ayan po ba? Totoo yun, iba. Ayun, sobra ka pray-pray. Wala namang binibigay. Kasi nakita lang yung motives din. Kung ang motives mo kaya ka nag-pray, para may makuha ka, hindi po yun. Kasi ang totoo, kung straight ka sa Lord, si Lord lang yung kayamanan mo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nakagawa ko naman pray na Lord. Kung lalo ako dati yung pabawa, nag-pray kayo sa Lord, Lord, yung nagbabantay ako lagi ng pabawa araw-araw sa palito. Kung ito lang lahat lang para ganito, kunin mo lang ito, Lord. Palugiin mo. Kung parang pinag-pray sa ganito na Lord, kung itong mga bago lahat lang, patayin mo itong bago na ito lahat. Kaya patayin mo lahat lang. Pero hindi pinatay. Yung pabawa sabi ng Lord, hindi problema yan. Sabi niya, pinagawa ko nga sa'yo, tapos papalugiin mo. Ang kailangan, mag-antay ka ng tamang oras. Amen. Kasi masyadong magmamadalit ka ba? Yung sabi ng Lord na, walang shortcut, may process lahat. Antay mo yung proseso. Amen po ba? So yun po yung point na talagang unahin mo ang Lord kasi pag pinala ka ng Lord, nakikita mo yung auto sa iyo, natin yung totoong blessing. Amen? Santiago 5:2-3, ulog na ang inyong kayamanan. Kinain na ng mapahirang insekto ang inyong damit. Kinalawan ang inyong ginto at tila, at ang kalawang din yan ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na tutupo sa inyong laman. Iyan ang kayamanan inimpok ninyo para sa mga huling araw. Ano po bang inimpok natin ngayon? Huling araw na ngayon, anong inimpok mo? Amen? Tatandaan natin, lahat ng inimpok natin dito sa mundo mawawala. Amen po ba? Ang hindi mabubulok yung inimpok natin sa karya ng Panginoon. Amen? Amen. Tatandaan mo po, hindi ka pababayaan lang sa tunahin mo siya. Hindi leader mo, hindi pastor mo, hindi tao yung tutulong para i-bless ka ng Lord. Yung mga i-bless, yung po, ayaw magpadala sa Bible na, nagpadala siya ng kalapati. Nagpadala nga siya ng ibon. Unexpected people pa minsan yung napapadala ng Lord. Pero yung point doon, wala kang mabasa sa Bible na sumunod sila na pinabayaan niya. Wala. Lahat, sinunod niya ang kautusan. Dumating yung totoong blessing sa kanila. Amen? Amen? Kaya nga, it takes discipline to follow God. So that's number 2. Blessing ang punishment ng Lord kasi dito mo nakikita ang totoong kayamanan. Number 3. God's punishment. Yan. Dito din napapatunayan na anak ng Diyos. Amen? Sabi sa Bible, Hebrews chapter 12 verses 11. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, pinapalo ang tinuturing ng anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilala kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay ng anak. Sinong anak ang dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang dinidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi ginagawa sa iyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay ikinagalang natin sila, hindi ba upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo masakap sa Diyos, sa ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng ilang panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Kaya din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo nagagawa, kundi naghihigit ng peace. Ngunit pagkatapos nun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuloy na pamumuhay. Amen? Kaya kapag pinapalo ka mo ng Lord, yun po isang sign na anak ka niya. Amen? Kapag hindi ka dinidisiplina, hindi ka anak. Kapag hindi ka pinapagalitan, hindi ka anak. Kapag hindi ka nilutuwid, ibig sabihin, hindi ka na anak. Amen po ba? Anak ka na sa labas. Amen? Amen po ba? Kaya kapag pinalo ka ng Lord, praise God, anak ka ng Diyos. Amen? Blessing siya. Wala nang pinaka-blessing sa lahat hindi mag-anak ng Lord. Amen? Sabi dito, Pahayag 3:19, sinasaway ko, pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka, pagsisihan mo, talikuran ng iyong mga kasalanan. Amen? Magmahal ka ng Lord, palutin ka niya. Naalala ko dati sa church, pero ako sinabihan na, kung hindi kita mahal, hindi kita ikakorek. Pag hindi kita ikakorek, hindi ibig sabihin na hindi naman kita mahal. Hindi na kita ikakorek kasi ayaw mo na.
Amen mo ba? Yun lang yun. Amen mo ba? Ay, hindi na kita kayo correct kasi ayaw ko na eh. Huwag na lang. Di ba? Amen? Saka mahirap naman talaga i-correct pag malayo ka. Pag ano ko lang, hindi mo pwedeng i-correct yung hindi mo anak. Ang i-correct ko is yung anak mo lang. Amen mo ba? Amen mo ba? So, kapag kinukorek ka, sabihin, anak ka. Amen mo ba? Kapag kinukorek ka Lord, anak ka ng Lord. Amen? Ay huwag kang matuwa kapag ka pinapalo. Kapag pinapalo ka, huwag kang matuwa. Amen? Efeso 5:1, yamang kayo mga anak ng Diyos, na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 3 John chapter 1 verse 11, minamahal, huwag mong tularan ng masama, sa halip, tularan ng mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakita sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, yan yung isa sa blessing. Kapag pinarasahan ka ng Lord, ibig sabihin, anak ka ng Panginoon. Amen? Alam mo sa Bible ng Israel, paulit-ulit sila pinarasahan ng Lord. Paulit-ulit. Kasi nga, bayan sila ng Diyos eh. Sabi nga ng Lord, iligtas ko naman sa Egypto, iligtas ko pa rin. Paparasahan sila ng Lord, pero ibigay sila. Kasi naanak sila ng Lord. Israel ay anak pa rin. Pero paulit-ulit pinarasahan. Pero anak pa rin talaga sila ng Lord. Amen mo ba? Up until now, ang Israel, bayan pa rin talaga sila ng Diyos. Diba? Kung mayroon ng mga namatay sa mga Israelites, yun kasi yung mga hindi sumusunod. Pero hindi pa rin sila ng Lord binubos. Kasi anak pa sila ng Lord. Amen mo ba? Kaya yung point mga kapatid na sa buhay natin, kapag ikaw anak ka ng Lord, papalagay ng papalagay na makita mo gano'ng halaga pagsunod sa Kanya. Amen? Pero ito po yung tatandaan natin. Hanggang may oras pa, makinig ka na. Amen. Amen. Kasi baka yung sasabihin nila, sige Lord, unlimited ballot to. Mag-rapture na po. Amen po ba? Mag-rapture na. Amen? Mamaya sasabihin mo, saka na lang ako Lord. Meron pang 2026. January ba na lang? New Year's resolution. Nako. Ngayon na po agad. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, yun yung tatlong bagay. Number 1, ang punishment po ng Lord, dito po natin makikita ang gano'ng ka-importante yung law. Number 2, dito natin makikita kung anong totoong kayamanan. At number 3, dito natin makikita na talagang anak tayo ng Diyos. Kasi pinapalat na tayo. Amen? Amen po ba? Kaya blessings ang punishment. Kaya simula ngayon, mag-pray ka sa Lord. Lord, Lord, turuan mo ako sumunod sa iyo para hindi na ako mapalo. Pwede bang gano'n eh? Pwede ba? Para sinabi mo na yung paluin mo kung saan susumay ka ngayon. Diba? Dahil sabi mo, Lord, turuan mo ako sumunod sa iyo kasi para hindi na ako mapalo. Diba? Pero sumunod ka sa pagsuway, sabi mo na talaga paluin ka. Pero bakit ka ba natin paluin ka kung pwede ka naman sumunod na ngayon? Ayun mo ba? Alam ngayon, sumusuway ka, sabi mo rin paluin mo ako. Alam mo naman sumusuway ka. Paano ka? Hindi ka pa pinapalo, gusto mo kung mapapalo. Diba? Sumunod ka na. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman kasi agad-agad naman nagpapalo. Bakit yung magulang mo, pag may nagawa ka sana, palo agad? Pinapalo ko pag sobra-sobra na. Strike 1, sige. Pagpangalaw, sige. Pagpangatlo, sige. Pagpang-4, lato na. Diba? Ganun diba minsan? Sige, okay lang, kahit lang. Pagpangatlo, sige, okay lang. Pagpang-4, sige, pag ano, dawatin ka talaga. Sobra na eh. Diba? So ang Lord, huwag mo lang tayo na sumobra. Kasi pag pinalo ka rin ng Lord, mahal ka niya, pero masakit. Mahal ka lang ng palo, mahal ka niya, pero masakit. Amen po ba? Ayaw mo na sabihin natin para sa amin mo. Sabihin ka para sa po. Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. Taas po natin ang kamay. Sige po, taas po natin ang kamay. Sige po, taas po natin ang kamay. Pili po natin mga tamang kamay. Natin natin ang buhay. Taas pa natin ang kamay. Pigit natin mata. I give you a minute sa kapatid. Sa mga oras na ito, mag-focus ka sa pagkulang. Kung saan ang puso mo,
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa mensahe mo pinarating sa mga oras na ito. Kapatid, kailangan mo maunawaan, pasalamatan kung isa ka sa mga tao pinaparusahan ng Panginoon sa mga oras na ito, magpasalamat ka. Sabi mo, Lord, thank you po sa parusa. Salamat sa blessings, Lord. At sa mga oras na ito, isuko yung buhay mo sa Lord. Araw-araw, kailangan natin isuko yung buhay natin sa Panginoon. Ibigay mo, hallelujah. Yes, Jesus. Paganda mo yung buhay mo, buksan mo bibig mo at mawawa. At ibitahan mo ang Banal na Espiritu sa mga oras na ito. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ipaganda mo yung buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang bibig mo at mauhaw ka sa Panginoon. Taas na natin naman sa mga oras na ito, lahat ng taas ng Panginoon. Awitan mo, Panginoon. At habang pinawitan mo, Panginoon, imbitahan mo ang Banal na Espiritu na maghari sa buhay mo. Allow the Holy Spirit to move in your life. Let's sing narito. Sinasamba kita
Most Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you for your word. Thank you, Lord, for what all the glory and honor belongs to you. Continue, Lord, sa lahat ng natutunan, lumabog ito sa buhay ng bawat isa. Thank you for your presence, for your word, for the message. All the glory and honor belongs to you. Panginoon, sa mga oras na ito, as we give our tithes and offering, continue, Lord, to use this for glory and honor. Lord, ito na marami pang maabot, maraming mabis, kahit kayo mapatayo namin Panginoon ng templo mo. Most importantly, God is Lord, protection mo ang natin. Bless us, Lord.
Lord, binibigyan namin ito sa iyo dahil tunay na karapat na pagbalik sa iyo. So, salamat po Panginoon, we give you glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen.